day? Ayun, sa ngayon, ang update kay Kelvin ay Sangre. Nag-prepare po kami ngayon sa Sangre. Which is ako, ni-require po na pagandaan ko yung physical appearance, syempre yung mentalidad, at saka yung bitot talaga. Hindi, so yun, binibuild na namin and unti-unti namin unti-unti na kasi nagsimula na sila eh. Naaral ko yung script, ancient words, and nag-fighting rehearsals. Siguro early next year, possible na magsimula. Kasi November pa lang or yung Storycon pa lang namin, sinimulan ng gawin yung studio, yung Mundo ng Encantadia. So, ayun, hopefully, nakita mo na yung studio? Hindi pa eh. So, nag-wonder din ako kung anong itsura. Kasi first time ko lang din gumawa ng fantasero. So, wala pa akong idea at all. Ngayon pa lang ata ako mag-shoot sa studio. So, most of the time, yung mga Encantado, parang sa studio lang talaga eh. Wala pang sinasabi sa amin na meron kami encounter sa mga tagal-quarters. Pero Kelvin, ano yung mga preparations mo para sa pagsisimula ng show? Yun, gaya ng ginagawa ko ngayon, meron akong body conditioning, at saka combat sports. Sa combat sports, para kung sakaling wala man mga action stars, mga action na rehearsal namin, prepared yung katawan ko sa mga Kelvin, nanonood ka ba dati ng Encantadia? Oo naman, sobra. As in 2004, 2005, ayun ang simula eh. So, di pa ako totally aware lang kasi bata ako pa. Pero alam ko na yung nangyayari. Tapos hanggang sa detailing, kila Liza, kila Kylie, sa dating mga Encantadia, which is yung mga Ashley lang. So kami nang galing kasi Encantadia Chronicles is another story. Kumbaga karugtong na siya, hindi siya retelling. Kumbaga, ito na yung bagong henerasyon. Kami na yung mga bagong sangre ng mga mangangalaga ng mga brilyante. So sa akin, brilyante ng tubig. Laking pasasalamat ko na naging parte ako ng malaking fantasero. At first time yung ako naglalaking sa akin, right? Yun na nga eh. So parang ang laki ng pressure at saka ng expectations ng mga tao. Talagang first time nga nangyari ito. And then syempre sa akin din sa sarili ko, una nawi-weirdoan ako na parang talaga parang first time ko yata makaano ng brilyante na lalaki yung naghahawak, no? Pero kailangan mong pagandaan, hindi tayo magmukhang hindi alam yung ginagawa. So kaya binigyan kami ng paghahanda para sa mga sarili namin para bago magsimula ready na kami. Ready na. Paano yung unang paano yung unang hawak, yung nag-shoot kayo ng for plan na kunwari yung how is it? Iba yung feeling as in goosebumps. Nung sinabi pa lang sa amin nung una na kayo yung natanggap, kayo yung natanggap kasi ako nag-audition ko. Nung binalita yun, hindi pa nagsisingkin sa akin. Hanggang so nag-workshop na kami, nag-get together kami ng mga sangre. Doon pa lang nagsingkin sa akin na ito na pala talaga. Parang, oo nga, ito na. Tapos parang nung MediaCon, StoryCon, parang nung ginawa na namin yung mga paglabas ng brilyante, nakakakilabot siya kasi nararamdaman ko yung laki ng presensya ng proyekto na to eh. Pati syempre yung mga tagahanga, no, talagang inaabangan, sinusuportahan nila. Na-excite ako na kinakabahan. Kasi syempre, yun naman ang goal ko palagi once na nagkakaroon ako ng proyekto. Ma-meet ko yung expectations ng mga nanonood, ng mga producers. Syempre at the same time, yung mga katrabaho. Magkasundo-sundo, walang kaberyang mangyayari. Since like this is your year, you've been through a lot din, di ba? Yes po. Ngayon parang panahon mo na. Siguro po, pero ikiniklaim ko na po yan na sana ito talaga yung simula. Hindi naman natin may iwasan na magkaroon ng problema kasi kasama naman yung sa Normal yun. Lagi kong pinagbubutihan, lagi kong ginagalingan, lagi kong tinatry maging better para mas maka-move forward.
Buti handa ka na sa mga problema sinasabi mo. Handa. Wala naman, kahit na sino man para sa akin, walang magsasabi ng handa sa problema. Kasi yung problema dumadating yan in unexpected way. So, magugulat tayo, kaya yung reaction natin, instinct natin is na taranta tayo, hindi natin alam gagawin natin. Kasi nga, hindi natin alam na darating siya eh. Kaya ang kailangan na lang talagang gawin is tanggapin, no? Tanggapin kung ano yung dumarating. Kelvin, masasabi mo itong ang simula ng magandang blessing sa 2024? Sobrang laking blessing. Sobrang laking blessing. Kasi yung 2023 sa akin is napakalaking learning. Ang dami kong pinagdaanan. Hindi ko sinasabi na yun na yung katapusan. Maaaring marami pang dumating, marami pang sumalubong. Pero yung 2024 po, ang ganda ng salubong sa yung sangre and yung mga another projects na nakapending na lalabas din sa 2024. So sabay-sabay, nakaka-overwhelm. Kaya hindi pa rin naman nakakalimutan magpasalamat. Pero Kelvin, patapos yung taon pero binato ka rin ng matinding intriga. Alin po? Aling intriga? Alam mo na yun. Okay. Hanggang sa buti ni Opo, hindi naman po ako yun eh. Kumbaga, nadawit man tayo, tinag tayo ng mga tao. Kasi hindi naman natin masisisi yung mga tao sa social media kasi hindi naman nila nakikita yung katotohanan eh. So, kumbaga one-sided. Tinanggap ko na ganun talaga yung yung sitwasyon eh. So, oo, parang may masakit pero kailangan mo pa rin lumakad eh. Pero sabi alam ko nila, sa sarili kong hindi ako yun. Ang daming dollars doon ha, kung ano. Yun nga eh. Parang nababasa ko comments doon eh. Sino ba naman naamin sa 2 million? Sino nga ba? Pero hindi talaga. Kumbaga, masaya ako sa kung anong pinalalagyan ko sa buhay. Meron man o wala, sanay ako sa hirap. Nag-uusap ko si Direk sa Nagkausap naman kami kasi nag-reach out naman siya after nung post. So, parang 1 day ago, parang nag-chat siya sa akin. Parang yung dumami na yung nagtagan kasi pati mga friends ko tinatag na ako, tinatanong ako ano bang pero issue, ano ba to? Dire-diretso na nga yung taping ko eh. Kumbaga, ano pa ba yung magagawa ko? Saka may respeto naman po ako sa kahit na anong gender. Wala po akong sinisino naman na or hinuhusgahan. Kung husgahan man ako ng mga tao, hindi na para sa husgahan ko balik. Kumbaga ako, sinasurrender ko na lang. Kumbaga kung ano yung ibigay niyo sa akin, tatanggapin ko na lang. Kailangan ko mabuhay, kailangan kong strive. Hindi naman talaga. Pero Kelvin, siyempre tinatanong naman nila, if you somehow, kung ba't hindi ka pala guilty, why do you have to go live sa Facebook to explain Nag-live yourself? lang ako nun kasi may mga friends na akong nag-reach out na din sa akin. So, parang nilinaw ko na lang din kaagad kasi maraming issue na hindi na ako nagsalita eh. So parang this time, parang gusto ko naman din magsalita. Parang kahit ngayon lang kasi naramdaman ko lang. Hindi naman siya impulsively na nag-live lang ako. Pero naramdaman ko lang na sige na, try kong magsalita. Tapos same pa rin, may nasabi pa rin yung tao sa akin. So parang, ewan ko anong gagawin ko. Saan ako lulugan. Pero bakit ito ang tinag ng mga friends mo? Bakit parang ang duda nasa sa'yo yung ikaw kasi yung may mga involved? pictures, may mga pictures po ako before na kasama ko yung mga friends ko na gays, ganyan. Na nagpo-post recently parang nakita ko rin to sa ilang platforms sa socials na nagbabakla daw ako. Okay. Ako naman, kung yun yung tingin nila, sa akin kasi may respeto ko eh. May tinatrato ko ng pantay, ng bata. So, ako ayokong tignan ng ganun yung ginagawa ko. Like, nakikisama ako ng maayos. Pero yung ibang tao, hindi ko masisi kung halimbawa may kasama ako, may mga kaibigan ako bading masama na kagad yung tinitingnan. Yun ang impression. Yun ang impression. Pero sa akin, marami. Even bago pa ako mag-start sa showbiz, bago pa ako mag-extra-extra, may mga kaibigan na ako, mga kasabay ko lumaki na may mga kaibigan na rin ako. Bading, masaya sila kasama. Actually, masaya sila kasama. Pero Isa na lang. wala akong minusgahan sa kahit anong pagkataon nila kasi nire-respeto nila. So, natuto kong respetuhin sila.
Pero hindi ka, yung international singer na yan, hindi kayo, Related? Oo. Hindi. Hindi kayo nag-meet kahit Hindi. hindi siya nag-meet. Sa totoo lang, parang yung type of music ko, hindi naman sa hindi siya pop. Hindi rin si Sam Smith yung mga tipo na pinakikinggan ko na kanta. Wala naman siyang connect, pero parang magkakilala kami or i-idolize siya, parang medyo malaki. Kasi sobrang luma na yung gusto kong pakinggan. Pero nung una mo narinig yung blind item, anong naging reaction mo? Tapos kinakabit ka doon Sa akin wala, parang lang. Deadma lang ba? Tinawanan Hindi mo ba? naman sa deadma, syempre, apektado ka nun, pinagbibintangan Naapektuhan ka rin, Oo, syempre, kahit sino naman, di ba? Nagulat ako, parang ano to? Una, dinisregard ko lang tapos nung time na dumami na yung komento, dumami na yung nagtag sa akin, tapos na-call out din yung attention ng network. Nose pa ng under ko, ng co-manager namin, si Sir Darren, parang doon ako nag-isip mag-live. And then yung reaction ko nun, natatawa ako at the same time na dismaya na bakit ako. Parang, teka lang wala akong kinalaman. Okay. Ganda nakapikit. Isa lang. Gavin, sa